po sa Facebook. Question ito galing kay Viewcore. Boss, ano pong masasabi mo sa mga kabataang maagang nag-asawa dala ng kahirapan at ginagamit na dahilan ng pag-aasawa para makapagtrabaho at mahiwalay na sa pamilyang mahirap? Ulit. Maganda yun Okay. Tanong ito galing kay Viewcore. Boss, ano pong masasabi nyo sa mga kabataang maagang nag-asawa dahil sa kahirapan at ginagamit na dahilan ng kahirapan upang umalis sa magulang para makapagtrabaho na? Parang multiple factors yun. Hindi yun isang straight na tanong lang. Dalawang tanong yun Yung nag-aasawa dahil sa kahirapan at saka yung mga ginagamit na dahilan yung kahirapan para makatakas sa magulang para magtrabaho. Dalawang factors yun. Hindi yan isa lang. Dalawang tanong yan technically. Yung mga nag-asawa dahil sa kahirapan, hindi naman talaga kahirapan ang dahilan kung bakit nagsisipag-asawa ng maaga. Ang common na dahilan, kamangmangan. Na hindi nila iniisip yung consequence ng actions nila, hindi nila kinoconsider na magiging mas mahirap pa ang buhay nila pag kumuha sila ng batong ipapalo nila sa ulo nila. Doon sa panahong mahirap pa sila, hindi siya sa konsepto na nag-aasawa dahil sa kahirapan. Kasi alam mo naman mahirap na buhay, ba't naman mag-aasawa ka pa? Diba? Pag hindi mo pa kayang buhayin yung sarili mo, hindi pa kayang pakainin yung sarili mo, taka na mag-aasawa ka pa, hindi pinalo mo ulo mo ng pato. Diba? Di ba, sana kung dalawa kayong magtatrabaho, tapos sabay kayong kumikita, tapos doble income ninyo, tapos hindi mo na kayo mag-aanak hanggang dumating doon sa panahon na capable na kayo. Tungkol naman doon sa mga magulang na ginagamit, tungkol naman doon sa mga anak na ginagamit na dahilan yung kahirapan para umiwas sa magulang, para makapagtrabaho na. Umiwas ba, umalis sa magulang? Umalis sa magulang para makapagtrabaho. May diferensya dyan ng magulang. Kasi bakit nagmamadali yung mga anak ninyong magtrabaho? Tapos bakit gusto nang umiwas sa inyo ng mga anak ninyo? May diferensya magulang dyan. Hindi mo maiaalis yung konsepto na, alam mo, diretsahan lang tayo Pilipinas. Hindi mo maiaalis yung konsepto na merong mga magulang na sila mismo ang sumira sa sarili nilang anak. Merong mga magulang na sila mismo ang lumason sa sarili nilang anak. Sa isip at sa katawan. Merong mga ganong klase ng magulang, in case hindi nyo lang alam. At sobrang dami nila. Yung mga nagsisipag-anak nang wala pa nga silang kapasidad para mag-anak, lalasunin lang nila yung magiging anak nila. Lalasunin lang nila magiging anak nila. O yun, tungkol doon, multiple factors yan. Hindi yan isang tanong lang, pero yun ang masasabi ko ron. Next question. Tanong naman po ito galing kay Ira John L. Dural. Brother, Yossi no more na ba talaga? 17 days na ako. 17 na, 16? 17? 17 days na. 17 days na ako na Yossi. Tinanggal ko muna lahat ng usok. Lahat. Para just to make sure. Ang commitment ko, Yossi, hindi tobacco. Pero tinanggal ko muna pansamantala yung tobacco. Hindi naman kasi ako addict sa tobacco. Yung tobacco, paminsan-minsan lang. Pag minsan, lalive ako, matrepang ko, ganun. O minsan, may mga kasamang tropa, which is sobrang bihira, tobacco, ganun. Pero Yossi, yun talaga, addiction ko talaga yun. Kaya yung Yossi talaga yung gusto ko talagang matanggal sa sistema ko. 17 days na ang wala akong usok. 17 days. Tanggalin ko muna lahat para makatulong. Kasi hindi makakatulong yun kung, oo nga, sige nga, hindi nga ako nag-Yossi. Pinalit ko naman yung tobacco, mas matapang pa kayo sa Yossi. Puta, niloko sa yung rili ko. Hindi ako addict sa tobacco Ang addiction ko, Yossi. Kaya yung Yossi tinanggal ko. 17 days na. Huwag mo babanggitin yung to. Niyayari tayo ng TikTok? Okay, sige. Dito pwede din pag-intayar. Yan. Kasi, niyayari tayo ng TikTok. Violation? Okay, sige. Next question. Ayan. Sabi ni Nix Jeremiah, ayun, happy fiesta sa Angono, boss. Oo. Hindi naman ako isa-celebrate ng fiesta, pero pwede na rin. Sige. Okay. Tanong naman po ito ni CJ Flores. Boss, anong masasabi niyo sa partner na hindi ka pinapakinggan pag parehas kaming may problema pero magaling makinig sa ibang tao? Normal naman yun. Too much familiarity breeds contempt. Normal yun. In case hindi nyo alam, kung hindi nyo napapansin, ganon din naman si Kristo. Hindi rin siya pinakinggan ng mga kapatid niya. Walang propetang kinalugdan sa kanyang sariling lupain. Normal yun. Expected naman na yun. Pero, syempre, beyond normality, yung pakinggan ninyo ang isa't isa. Kung gusto ninyong makapanatiling magkasama sa mahabang panahon, matuto kayong pakinggan ang isa't isa. Kasi sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko sa buhay, over-communication. Over-communication.
Doon na nga ako nagkukulang sa kasintahan ko. Namimiss ko na yung kasintahan ko. Namimiss niya na rin ako. Inaaway ako palagi at puro na lang daw sa Pilipinas at sa crew ko yung oras ko. Naintindihan ko naman siya, kaya hindi na ako nagsasalita. Namimiss na ako nun, sigurado. Ako rin naman, ganun din naman ako sa kanya. Inialis ko muna kasi yung aking kasintahan. Kasi masyado maraming death threat eh. Masyado maraming death threat. So, inialis ko muna sa sistema. Sige, go. Next question. Tanong naman po ito galing kay... Di pala ito tanong, pero sabi ni Kenji Gallardo, daan ako dyan next week, brother, kung buhay pa ako. Sige, bisita ka lang dito. Ano ibig sabihin ng kung buhay pa ako? Naintindihan niya yung konsepto na minsan may mga pagkakataon kasing biglaan. Hindi yan sa may sakit. Merong possibility na ganun. Pero meron kasing mga tao na ikino-consider kasi na para tayong mga singaw lang dito sa mundo. Parang katulad ko. No? Kino-consider ko na mga singaw lang ako. Ako, personal, singaw lang ako rito. Minsang panahon, lilitaw, tapos pagdaka, makawala. Ganun. Ito po, Edmond Olila Demeterio. Good evening, sir. See you later. Kakain kami dyan mamaya. Kita, kids. Ang daming tao rito ngayon. Sobrang daming tao rito ngayon. Hindi nyo lang nakikita kasi tahimik sila lahat. Sinakalive ako eh. Pero hindi daming tao rito ngayon sa paligid. Thank you, brother. Tanong po ito galing kay Zia. Thoughts about single mommies? Dapat pa ba silang mahalin? Salamat, brother. Salamat. Taga-saan ka pa? Taga-Namayan po. Saan yun? Mandaluyong. Mandaluyong. Okay. Kami Makati, nag-deliver ng perfume. Ayos. Sige, ka na. Shoutout muna, nakalive. Shoutout muna rito. Sige, go. 1, 2, thank you po. Salamat, brother. Thank you, ha. Salamat sa pagbisita. Kita. Salamat, brother, ha. Salamat, bumisita ka. Diyan ka muna, wag ka muna alis, ha. Magkuntuan tayo mamaya pagkatapos ng live ko. Okay, sige. Relax lang muna kayo rito. Dito muna kahit malayo yung pinanggalingan nyo. Naiya pa daw siya. Sige, pupunta ako sa inyo mamaya pagkatapos ng live. Sige, go tuloy. Ayan, Zia. Thoughts about single mommies? Dapat pa ba silang mahalin o hindi na? Hindi yan sa konseptong single mom. Hindi rin yan sa konseptong single tapos walang anak. Pero doon yan sa konsepto na sulit ka ba? Check mo ang sarili mo. As a mom. Check mo ang sarili mo kung sulit ka ba. Ano ba kaya mong i-offer sa lamesa? Kasi baka puro sakit ng ulo lang ang kaya mong i-offer. Tapos sasaksakan mo pa ng obligasyon ng anak mo. 'Di ba? Check mo rin kung ano kaya mo offer sa lamesa. 'Di ba? Kasi kukuha ka ng lalaki tapos, 'di ba? Walang anak yung lalaki halimbawa. Di wala siyang obligasyon. O ngayon, instant magkakaroon siya ng obligasyon sa iyo plus additional na isa pa. Hindi yan dun sa konseptong single mom, pero dun yan sa konsepto na anong kaya mong i-offer dun sa lalaki bukod sa pepe mo. Yun ang sagot ko dun. Next question. Sir, may nagtanong dito galing kay Pinay Kifi. Anong gamot sa buni kasi meron ako nun sa kifi ko? Pa-check up mo na sa doktor, pambira ka mo. Hindi para ako pa mag-reseta nun sa'yo. Try mo yung Canesten cream. Sabi nila gumagana raw yun. Doc? Dr. Chester? Takinang yan. Doc. Salamat, Doc! Welcome sa programa. Try mo yung Canesten cream. Gumagana yun. Gumagana daw, allegedly. Kasi nung nagkaroon ako ng alipunga, gumana sa akin. Sir, kahit... Sa paa yung alipunga. Kahit anong tanong na lang sa'yo, no? Ha? Doktor ka minsan. Minsan psychiatrist. Minsan... Dami mo naman trabaho sa'yo. Minsan, alam mo yun, minsan politician. Anong gagawin mo sa mass transportation? Anong palagay mo sa gobyerno? Minsan social studies, Scientist. Minsan scientist. Mathematician. Minsan astrophysicist. Minsan quantum physics. Minsan astral projection. Minsan spiritualismo. Minsan pastor. Dami mong trabaho, sir. Dami nga. Minsan presidente ng Pilipinas eh. Nag-comment dito, sir. Mas marami ka pang trabaho kaysa kay Johnny Sins. Tik na ako mabulunan. Sarami pa ang trabaho kay Johnny Sins. Minsan astronaut din ako eh. Minsan ba plumber? Minsan tubero. Minsan delivery guy. Minsan
Paano gumawa ng rocket ship? Rocket ship. Uy, we're going on a trip. Yeah. Okay, go. Next question. Ang Ayan. solid talaga. Mga tao, solid kayo, no? Anong gamot sa buni? Taray mo Canesten cream. Over the counter lang naman yun eh. Buni, alipong hadhad, Canesten cream. Yun yung sabi nila sa commercial mismo eh. Sige, go. Sir, chef, papa, doc. Nag-comment dito. Chef, papa, doc. Speaking, si Doc Adam yari ngayon. Dahil tuloy sa kanya, na-trigger tuloy si MG. Meron pa na dagdag. Kenji Gallardo, attorney, chef, Putang ina mo. papa, doc chi. Ang dami mo na, sir. Multiple hats no? Opinion ko lang naman yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Hindi naman ako hindi naman ako nag-a-advise Opinion ko yung sinasabi ko sa inyo. Minsan lang ako mag-advise, sobrang biran. Kapag meron na akong full context. Bye, ingat kayo. Pag meron akong full context, yan, bigyan kita advice. Pero napakabira mag-advise ako. Sa mas madalas sa pagkakataon, opinion lang. Sa mas madalas sa pagkakataon, bibigyan lang kita ng multiple options, tas bahala ka ng pumili. Pero hindi para ako yung magdikta sa'yo kung ano gagawin mo. Okay, next question. Tanong po ito galing kay Kali. Hello po, boss. Good evening po. Normal lang po Takina, ba? Naalala ko tuloy yung huling nag-advise sa social media, binash. Anong advice mo sa mga kabataan? Yung pang tuition fee mo, pang business mo. Here's my biggest advice. Ganun po siya. Here's my biggest advice. Yung pang tuition fee mo, pang business mo na lang. Putang ina, sa mambulat sa mukha niya eh. Binash siya ng mga tao. Alam mo, maingat talaga ako sa pag-advise Ingatan mo ang iyong dila. Ingatan mo ang iyong dila. Yan ang nakasulad sa Biblia. Ingatan mo ang iyong dila. Hindi pwedeng labas ka lang ng labas ng advices. Unsolicited pa yung mga advices mo na, oo, sige, nagtatanong sa'yo tao. Pero hindi automatic na dahil lang may tanong at may konting detalye, tangina, ura-urada, bigay ka agad ng advice na para pa kailangan nila sundin yun. Yung pang tuition fee mo, pang business mo lang, puta sumambulat sa mukha niya, no? Para siyang napahira ng makapal na makeup, ayaw matanggal. Sige, go. Next question. Ayan. Tanong po ni Kali, hello boss, good evening po. Normal lang po ba na saktan ng kapatid ko yung mama ko? Kasi po yung kapatid ko is adik at mama ko ay may sakit sa utak. Ano po dapat kong gawin? I'm only 19 years old po. Sana masagot po. Women and Children's Help Desk, punta ka sa barangay. Pagka saktong sinaktan, pasok nyo na kagad. Tapos, ano ba namang, diba? Kung ano yung ginawa sa nanay mo, ganun din yung gawin sa kanya sa loob. Diba? Bala sa, ano yan, massage parlor. May massage parlor dyan. Hindi, wag na pala sa Women and Children's Help Desk. Diretso ka na sa police station. Kasi Women and Children's Help Desk, meron din naman yata doon sa loob ng police station. Meron yung sa barangay, meron din sa police station. Diretso kang police station na. Kaya sa barangay ka pa pumunta. Sa barangay kasi medyo malumanay pa sila, malumanay. Pag-aayusin pa yan sa lupon, Na, may reglo Pero pagka sa pulis ka dumiretso, takira, massage parlor ka. Boom, 24 hours, doon ka muna sa loob, mamasahihin ka nila. Hindi lang isang oras 'yun, hindi lang dalawa. 24 hours ka nilang mamasahihin. Woohoo! Yun ang suggestion ko. Suggestion yun hindi yan advice Suggestion yun. Minsan kasi kailangan lang talagang gawin sa kanila kung ano yung ginawa nila sa iba bago sila madala. Tanggal ang ego niyan. Tignan mo, tanggal ang kati ng utak niyan. Sige, go. Next question. Lalo na adik-adik pa. Paborito ng mga pulis yan dun. Pahabol si Kali, sir. Okay. Sabi niya, boss, natatakot po akong magsumbong sa pulis kasi po, sabi niya po is papatayin daw niya si mama at ako. At pahabol din po, boss, ginagahasa niya rin po yung nakakabata kong kapatid ko. Ay, puta, matik na yan. Rekta na yan, Women and Children's Help Desk na yan. Tapos pasok nyo na sa loob ng kulungan, huwag nyo nang palabasin, kasuhan nyo na. Maalagaan naman yan dun sa loob Huwag kayong mag-alala, kasi yun na rin yung magiging rehab niya. Alam mo, Pilipinas, matuto ka, simple yung konsepto. Kahit kadugo mo pa, kapag talagang talamak na talaga, na alam mo ng danger sa pamilya ninyo, ipasok nyo na sa loob. Huwag kayong kabahan. Laging nasa panig ninyo ang kapulisan. Laging nasa panig ninyo ang mga public officials. Ang panig niyang mga yan, lagi talagang yung mga naaapi. Yun ang expertise nila Lumapit kayo sa mga eksperto. Pag may sakit ka, lalapit ka sa mga doktor. May problema ka legal, lalapit ka sa abogado. May problema ka sa ganyan, na kasing kailangan mo talaga ng immediate na tulong, tapos may kinalaman sa krimen. Krimen na yan Diretso ka na sa pulis. Tapos sampahan na kaagad ng kaso yan. May pau naman. Doon na sa loob mismo ng kulungan yan. Okay na yan. Ano na yan? Kumbaga,
kayo na nagpakulong doon, gano'n, kahit ano, huwag na kayong maawa. Kasi alam mo, mas nakakaawa kayo kapag kayo dinali yan, addict yan, tuyo utak niyan, huwag na kayong maawa. Kasi pag naaawa ka sa ganyan, kinukonsinti mo yan. That's another term for kinukonsinti mo pag naaawa ka sa ganyan. Ang awa, ibinibigay sa mga nakakaawa, hindi sa mga siraulo, tapos pag nahuli, nagmamakaawa. Hindi ganun. Paano pag natatakot sila magsumbong? Dahil nga may pagbabasa. Ando na nga tayo. Kaya nga kailangan ipapasok nyo na sa loob at wag nang palabasin. Kasi pagka rape, automatic na kagad yan. Automatic na yan. Walang bail ang rape. Walang bail. Ipasok mo sa loob ng kulungan, doon nalilitisin ang kaso niyan. Walang bail ang rape. Walang bail. Ano yan? Nadali ba tayo? Baka madali. Baka madali. Walang bail yun. Wala. Hindi makakalabas yan. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong matakot. As long as nasampahan ninyo ng kaso, walang magiging problema dyan, hindi na makakalabas yan ng kulungan. Pabayaan nyo muna siya dun sa loob, tapos litisin yung kaso. Pagkatapos nun, after a few years, lalabas din naman yan. Matinong tao na siya nun. Paglabas niyan, matinong tao na yan. Hindi na yan babalik pa sa inyo. Hindi na yan para babalikan pa kayo. Hindi, alam niyang madadagdagan lang uli yung kaso niya. Tatagal lang siya ron sa loob ng kulungan. Pagka binalikan nila kayo, alam mo na automatic, babalik na naman siya ron sa loob na hindi niya gugustuhin. Pakinabangan nyo na penitentiary natin, pambira naman. Binabayaran ng mga taxpayer yan eh. Baka nga kayong matitinong tao, nagbabayad din kayo dyan eh. Diba? Yung tax na binabayaran nyo, kasama yan. Pribilehiyo mo yan bilang private citizen, bilang ordinaryong taong bayan, na pakinabangan mo na pag inaapi ka, makakuha ka ng justice. Huwag kayong kabahan. Kahit pa kapatid mo yan. Kasi alam mo, dugo lang naman ang ano yan eh. Ang kinakakabitan yan eh. Pero hindi mo kapamilya yan. Huwag ka malilito, hindi nyo kapamilya yan. Mga demonyo yan na nasa loob ng bahay ninyo. Yung mga demonyo, pinalalabas yan. Hindi yan pinananatili dyan sa loob. Pinalalabas yan. Pasok nyo sa loob ng kulungan, tignan nyo, sober up na yan paglabas ng kulungan. Yun ang sagot ko ron. Huwag kayong kabahan sa ganyan. Lalo na binabantaan kayo. Lahat ng sinabi niya, sabihin nyo sa pulis para hindi nalalabas. Alam na mga pulis ko na gagawin dyan. Alam nila yan. Nakakapagkwentuhan kami ng mga pulis madalas eh. Alam nila kung ano gagawin dyan. Hindi yan kakabakaba. Basta wag nyo lang iurong yung kaso. Yun ang suggestion ko sa inyo. Yung mga pulis, sila na rin ang mag-a-advise sa inyo kung ano gagawin. Susundin nyo lang sila. Wag nyo lang iurong yung kaso kasi maiinis sa inyo mga pulis. Kasi syempre, pinaghirapan nila na ipasok yan sa loob ng kulungan. Pinaghirapan nila reporting. Pinaghirapan nila ganito, pinaghirapan nila ganyan. Tinulungan nila kayo. Tapos uurong mo ngayon yung kaso. Ituloy mo, go full speed ahead. Hanggang sa magtinuyan tao na yan. Kasi paglipas naman ng 5 taon, 10 taon, paglabas niya, matinuna utak niya eh. Paglabas niya, matinuna utak niya. Maniwala kayo sa akin. Yung mga addictos na yan, paglabas ng kulungan niya, sober up na yan. Tignan mo. Yun ang sagot ko ron. Yun na rin yung pinakamabuting pag-ibig na magagawa mo sa ganong klase ng tao na matigil yung kalokohan niya pag ipinasok mo siya sa loob ng kulungan. Yun na rin ang pinakamatinding pag-ibig na magagawa mo dyan. Yung maituwid yung pagkakamali ng kapatid mo dahil nga addict nga siya, rapist pa at the same time. Nananakit pa. Yun ang sagot ko ron. Sana naintindihan mo. Huwag kayong kabahan, huwag kayong matakot. Yung mga pulis, sila nang bahalang mag-advise sa inyo kung ano gagawin. Alam nila kung ano ginagawa nila. Walang mangyayari sa inyong hindi maganda. Maniwala kayo. Walang mangyayari sa inyong hindi maganda. Alam na mga pulis yung ginagawa nila. Magtiwala kayo sa mga pulis. Okay, next question. Tanong po ito ni RVT. Boss, anong masasabi mo sa attitude at bangayan ni VP Sara at Kongreso ngayon? Yun na nga eh. Oo. Hindi nga maganda yung attitude ni Sara ngayon eh. Hindi talaga maganda yung attitude ni Sara. Hindi maganda yung kahit kailan na nagbabanta ka sa kahit kanino, let alone presidente pa yung binabantaan mo. Sabihin, pagka may nangyari sa akin, may kinausap na akong tao para may mangyayari din sa presidente. Alam mo, people of the Philippines, let me talk to you. Let me share a few words with you. You do not want your president to go down. When your president goes down, if your president goes down, the entire country will go down with him. Di mo gugustuhin bumagsak ang presidente mo, Pilipinas. Kahit hindi mo gusto ang presidente. Kahit sino pa yan, whether it be Duterte, o Marcos, o kahit sino pa yan, hindi mo gugustuhin bumagsak ang presidente mo. Pag bumagsak ang presidente mo, kasama niyang pagbagsak yung buong bansa. Matuto ka, Pilipinas. Matuto ka. Ang bad trip doon, yung mismong vice president pa mismo yung nagbabanta sa presidente. Yun ang hindi maganda. Hindi talaga maganda yung kahit kailan.
Hindi sa pagiging fan ng kahit na sino, kasi hindi naman ako fan ng kahit na sinong politiko. Pagka tama yung ginagawa, hindi na importante kung sino pa yan, susuporta ako. Pag mali yung ginagawa, hindi na rin importante kung sino pa yan, tutol ako. Ganon kasimple sa akin ang konsepto. Ang pag-ibig ko nasa kapwa-tao. Kung ano yung ikakapakinabang ng kapwa-tao na malinis at maayos, dun ako. Ngayon, hindi maganda yung ginagawa ni Sara. Diretso, hindi maganda yung ginagawa ni Sara, nagbabanta siya sa presidente. Hindi maganda yun. Tignan mo ngayon, magpaparaning ngayon ng Malacanang. Hindi ngayon makakakilos ng maayos ang presidente dahil sa banta. Hindi maganda yan. Diba? Di ba sana ko, ordinaryong taong bayan ka lang, yung banta mo, hindi naman nagmamatter eh. Pero vice president yun eh. Vice president yun, nagbabanta sa presidente, ang pangit. Hindi maganda yan. Kaya sabi mo, against si Kay Duterte. Hindi ako sa pagiging against din kay Duterte. Hindi ganun. Pero doon ako sa konsepto na kung maganda ginagawa ni Sara, ba't hindi suportahan? Kung hindi maganda yung ginagawa ni Sara, hindi na naman pwedeng konsintihin ng ganun, di ba? Doon lang tayo sa tama lang. Ayun, nasagot ko ron. Next question. Tanong po ito ni Kai. Tanong lang po, normal lang po bang saktan ako ng BF ko? Na? Normal lang daw siya saktan physically ng BF niya. BF? BF. Lagi namang hindi. Huwag kayong sasama sa mga lalaking nananakit. Huwag kayong sasama sa mga lalaking nananakit. Ganun lang kasimple yun, hindi normal yun. Ulitin ko, hindi normal yun. Baka akala mo lang normal sa'yo. Sa'yo, normal. Baka nabubulagan ka lang sa pag-ibig mo sa kanya, hindi mo napapansin. Pero hindi normal yun. Hindi normal. In case hindi nyo alam, merong Women and Children's Help Desk na nangangalaga mismo sa kapakanan ng mga kababae at mga kabataan. Sumbong ka ron, tignan mo, lagapak sa loob ng kulungan yan. At kapag yan naman ang naipasok mo sa loob ng kulungan, paglabas niya, lagatok ang utak niyan. Lagatok. May massage parlor doon eh. Natutunan ko yun. Sa loob pala ng presinto, may massage parlor. Masyado palang maalaga. Ano? Pagod ka na? Diba? Pagod ka na. Alagaan ka nila. Alagang-alaga. Alaga-alaga ka ron. Mamasahihin lahat ng demonyo mo palabas ng katawan mo. Tatawagin mo lahat ng santo. Ganon yan. Takin na lahat ng demonyo sa katawan mo, lagatok. Tapos, hindi ka madasalin. Pero biglang isang araw, biglang makajus ka na. Lahat ng santo, tatawagin mo pagpasok mo sa loob. Ay, nako. Sige, next question. Tama. Nabasa ko sin tama na sabi ko tama. Tanong po ito ni Notification. Boss, anong say mo sa mga nag-normalize ng teenage pregnancy o pag-aasawa na maaga? Meron bang mga nag-normalize nun na hindi na teenager? Parang wala pa naman ako nakikita. Ako muna sa mga kabataan pinuposten yung parang sinasabi na at least di ko pinalaglag, blessings yan. Ganun. Ipopost pa nila yan. Hashtag, Batang ina. Batang ina, hashtag blessings. Hashtag batang ina. Yung mga reason out nila na, di ko lang pinalaglag blessing yan. Ganun common yan. Sa magulang yan may diferensya. Kaya nagkakagano ng mindset ng mga kabataan. Sabihin mo, paano nangyari yung kasalanan ng magulang na gano'n yung mindset ng kabataan? Yung hindi pagtuturo ng magulang, yun ang nagtuturo sa mga anak na mag-testing. O yan, lagatok. Teenage pregnancy ang labas. Ngayon, yung mga magulang, sila ngayon mag-suffer ng consequence. Okay lang, babalik din naman sa mga magulang nila yan Yung hindi nila pagtuturo sa mga anak nila, anak-anak kayo, wala kayong malay sa mundo. Anak-anak kayo, wala kayong malay sa pagiging tao. Tignan mo, hindi mo pagtuturo sa anak mo dahil sa kabobohan mo at sa kagagahan mo. Yan ngayon yung magtuturo sa'yo na, yan yung magtuturo sa anak mo na mag-testing, tapos ikaw ngayon ang mamroblema pagka nabuntis yung anak mo. Lagi naman ganun na nangyayari. Nabuntis yung anak, menor de edad. Siyempre, sasaksak na yun sa magulang. Diba? Katangahan nyo pukin ng ina nyo Diba? Bobo kayo Nag-anak-anak kayo ng maaga. Yan ang ending. Diba? Hindi mo pa alam. Hindi ka nagtuturo sa anak mo, katamaran mo, diba? Binigyan mo lang ng cellphone, diba? Ayan. Bigyan mo pa ng cellphone yung bata. Tapos wala kang malay kung ano pinapanood. Wala kang malay. Tony Fowler pala pinapanood niyan. Tuwad-tuwad. Ayan, gagol. Lisaw-lisaw ng dildo. Diba? Ngayon, sige, testing ngayon yung bata. Malas mo, mapunta niya porn website. Bagabang. Yun yung mga influencer ngayon. Delikado ng mapanood ng mga kabataan
Diba? Influencer ngayon, delikado ng mapanood ng mga kabataan. Lalo pa, mapapasok sa porn website yung anak mo. Okay. Tangina. Isang type lang. Lagatok. Tawa. Ito pa malupit nun. Tawa ko rin sa Pornhub eh. Pagpunta ko ng Pornhub kanino, takina solid talaga. Si Ibana yung commercial. Tapos, si Ibana yung commercial, nagpo-promote ng sugal. Laga-lagatok. So, sunod-sunod na yan. Puta, rabbit hole yan. Rabbit hole. Simulan mo muna sa mga influencer na siraan tok-tok. Tapos pasok mo ngayon ng porn. Pagpasok mo ng porn, nandun ngayon nakaabang ngayon yung mga mga website na nagpo-promote ng sugal. Lagatok. Minsan nga diretso from influencer papunta ng sugal na eh. Diretso na. Di mo na kailangan pumasok pa ng porn. Diretso na. Mula dun sa influencer papunta sa sugal. Kaya tingnan mo, ay, tangina, yun talaga pinaka-solid. Puta, yung mga gamer ngayon. Tangina, puro mga bata ang nanonood dyan eh. Tapos nagpo-promote sila ng sugal sa mga bata. Tangina, gaano karaming buhay ngayon masisira. Hindi lang teenage pregnancy yan. Tangina, addiction na yan sa sugal. So ngayon, nakakakita ka na ngayon ng isang kinabukasan ng kabataan na addict na nga sa kantutan, addict pa sa sugal. Tangina. Tapos lipas pala ilang panahon, nung panahon ni Duterte, nanahimik yung mga addict at saka mga pusher eh. So lipas ng ilang pang panahon, addict na nga sa kantutan, addict pa sa sugal, addict pa sa kung ano man yung... Nakakakita ka ngayon, kinabukasan ng kabataan na gano'n. Alam mo, magulang, matuto kang mamili ng mga influencer na pinakikinggan ng anak mo. Ikaw na dapat ang mamili. Magulang, kayo dapat ang unang impluwensya ng anak ninyo. Kayo dapat ang unang impluwensya ng mga anak ninyo, mga magulang. Tapos, hindi naman pwedeng kayo lang habang buhay. Diba? Magsasawa mga anak ninyo sa inyo. Dapat matuto rin kayo na kumuha ng iba pang mga tao na mag-i-impluwensya sa anak ninyo. Kayo na pumili ng influencers na pakikinggan ng anak ninyo, Pilipinas. Roll call nga muna tayo. Sino para sa inyo yung mga matitinong influencer na dapat pinakikinggan ng mga kabataan? Type nga ninyo muna para i-call out muna natin. Sabihin natin sa internet kung sino-sino yung mga taong dapat pinakikinggan ng mga anak ninyo para kayo rin magkaroon ng mga ideya. Sige, basahin mo yung mga komento nila. Kasi for the longest time, doon lang ako sa sino yung mga hindi dapat pakinggan eh. Ngayon, doon tayo sa sino dapat yung mga pakinggan. MJB Chichester, Lazy Zyren Giong, Israel Agcanas, Kuya Renan, POP kay Attorney Libayan, Ernest Galang, Sheyi, Sir Chichester. Ayan. Sabi ni Kenji Gallardo, si Papa. May buhok yung bibig ko. Ayan. Liam Dili, Boss RDR, Boss Real Talk Darbs. Ansel Shernan Astillero, Jordan Peterson, Pinky Pinardo, Kuya Renan, si Rhea Domingo, The Chichester Official po. Matik na yun sa akin kayo nakikinig eh. Pero yung iba, bukod sa akin, kasi eventually magsasawa rin naman kayo sa pagmamukha ko. Darating din yung panahon, magsasawa rin kayo sa pagmamukha ko, magsasawa rin kayo sa bunganga ko. Pero bukod sa akin, sino-sino pa yung mga iba pa? Lapus Garawi daw po. Yan. Alhadi Uto, Datu Alsamin Ibad po. Yung pinakikinggan ko rin yun. Si Dato Calvin Jamisolamin, J.O.ong po. POP kay Brother Eli Soriano. Sabi ni Merjun Papin, ikaw brother, Kuya Renan Garawi, Boss RDR, Coach Chinkitan. Yan, yun. Rhea Domingo, Christina po. Christina po. Christina po rin pala. Ayan. Isa sa mga maayos yun, influencers. Hindi pa rin nagsisingkin sa akin na influencer na rin pala siya. Nagsingkin kasi sa akin yung kaibigan ko yun eh. Yun, nagsingkin siya sa akin na kaibigan ko. Minsan nakakalimutan ko influencer din pala siya. Sabi ni Mina Botones, ikaw papa. Sige, go. Next question. Tanong po ito galing kay Juan Tamad Vlog kanina, sir. Tanong niya, may tanong po bang hindi kayang sagutin? Kung meron po, anong tanong yun? Tapos kung wala, anong tanong din yun? Ang dami. Sobrang dami kong tanong na hindi kayang sagutin. Kung regular kayo nakikinig sa akin, yun na lang. Kung regular kayo nakikinig sa akin, alam nyo na yung mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Ano yun? Uy, sombrero!
Thank you. Halika rito, mag-shoutout ka muna rito. Ala, ang ganda. Tangina, Pilipinas, umuwi ka na, Chichester. Oh, may nagbigay sa akin sombrero. Halika rito. Mag-shoutout ka muna rito sa live ko. May nagbigay sa akin. Hello. Oh, shoutout si brother. Thank you, Shoutout sa ha. mama ko. Pagaling ka. Salamat, ha. Thank you, brother, ha. Ang ganda nito. Pilipinas, umuwi ka na, Chichester. Oh, oh, ang ganda. Thank you, ha. Suotin ko to. Oh, ang ganda. Thank you, ha. Saya. Happy. Ayos. Oh. Ang ganda. Nakakatawa naman to. Happy ako. Thank you, ah. Salamat, ah. Hindi, pinipigilan ko nga eh. Balik mo. Pinapaurong ko nga eh. Ah. Ang ganda. Sige, okay. Ayan. Sabi ni Jadi, sana magkaroon kayo ng podcast ni Kuya Renan. Oh, malayo siya eh. Nasa Bicol eh. Ito sir, may nagtanong ito. Tanong po ito ni Makati ang... Ayoko na. Yeah. Alin yung Makati? Ayoko. Pangit basahin eh. Ito muna. Sige. Sige, yun. Next Tanong niya question. po. Papulas lang muna ako ng mukha ko. Sige, next question. Tanong po ni Makati ang kifi ko. Tanong niya, boss, ano pong masasabi mo sa mga kabataang pinopromote at dinedemand na gawing normal ang pagpo-post ng mga hubot-hubad din ng pictures to gain their confidence daw po? Putang, ang daming paraan para makapag-gain ka ng confidence. Superficial yung ganyang gaining ng confidence eh. Superficial. Bakit? Puro katawan mo yung pinapakita mo, ang hinahanap din sa'yo ng mga tao, puro katawan mo din. Diba? O ngayon, ano ngayon ang nangyayari? Sabihin mo ngayon, malilibog ang mga lalaki. Bakit? Tangina yung mga post mo, puro kalibugan din eh. Nag-iimbita ka ng kalibugan eh, diba? Hindi bali sana kung ano. Hindi bali sana kung model ka, ganun. Maintindihan ka pa, understood yun kasi hanap buhay mo yun. Pero di mo naman nahanap buhay yun. Tanga na, makapost-post ka, puta, nakapanty ka, nakabra ka. Tapos sasabihin mo, ano ba daw? Putang ina, puro malilibog yung mga nag-message sa akin. Puro picture ng titi yung sinesend ko sa akin. Malamang. Puro picture din kasi ng Pepe yung ini-imply mo sa isip nila eh, diba? Superficial yung ganyang klase ng confidence. Tignan mo, ako rin naman confident din naman ako pero hindi ko kailangan magpakita ng titi ko. Diba? Isipin mo, weirdo kaya yun pagka nakita mo yung titi. Tawanan yung mga nandito sa paligid. Hindi ko kailangan ng ganun eh. Pero confident din naman ako. Supposed to be, ang confidence nang gagaling doon sa bagay na siguradong sigurado kang ginagawa mo, na siguradong sigurado ka talaga. Kabisadong kabisado mo. Puta, kung ang kabisado mo lang ay mag-post ng picture mo ng hubot-hubad, nakabra ka, nakapanty ka lang, yun lang talaga ang kabisado mo. Putang ina, superficial. Ang gusto lang ng mga tao sa'yo, katawan mo lang. Wala, hindi nila gusto personality mo, hindi nila gusto yung isip mo, hindi nila gusto yung social skills mo, hindi nila gusto yung paraan mo ng paghahanap buhay. Basta simple, ang gusto lang nila sa'yo, katawan mo lang. Sobrang superficial yun. Sa akin, isang malaking ka-estupiduhan yan kung hindi naman yan ang hanap buhay mo. Maintindihan pa kita kung hanap buhay mo yan, model ka, okay lang. Artista ka, gano'n, okay lang yan. Hanap buhay mo yan eh. Pero, yan lang talaga yung laman ng social media mo, tapos ang dahilan kung ba't mo ginagawa yan because of confidence, tangina. Bahala ka. Sa akin, masasabi ko lang, simple. Ihanda mo na lang sarili mo na ang nagme-message sa'yo, puro malilibog na lalaki. Tapos magrereklamo ka, ano ba tawag mga lalaki puro malilibog? Malamang, nag-iimbita ka ng kalibugan eh. Diba? Ang hook mo, puro kalibugan eh. Isipin mo na lang, di yung katulad din ng mga lalaking nagpo-post ng mga puro abs nila. Puro ganun-ganon, ganyan-ganyan. Oh. Siyempre, makukuha nun, puro mga babae o matrona o baklang malilibog. Automatic yun eh. Hindi naman importante kung babae ka o lalaki ka eh. Pag nag-iimbita ka ng ang itsura mukhang itsurang tunog kantutan, puro mga ganong klase rin ng mga tao makukuha mo, yun ang magme-message sa'yo. You get what you get what, ano tawag ito? You attract who you are. Birds of the same feather flocks together. You are inviting lewdness, you are inviting kalibugan, puro ganun din ang makukuha mo. Congratulations sa'yo. Tapos magsasawa ka kasi puro ganun na lang lahat. Nakakasuya kaya yun? In case di nyo alam, nakakasuya yun. May mga babae ako ang tag ito, nagbe-message sa akin na suyan-suya na daw sila, puro mga lalaki na lang doon nagbe-message sa kanila, puro malilibog na lalaki. Tapos send ang titi nila.
ikaw ang nag-iimbitan yan eh. Ikaw ang nag-iimbitan yan. Pero tignan mo, Corina Sanchez, mukha bang masasenta mo ng titi yun? Diba? Jessica Soho. Jessica Soho. Si anong pangalan to? Paano to? Yung kumakastigo kay Duterte, babae, sa Senado? Si Hontiveros. Si Hontiveros, di ba? Si Miriam Defensor. Di ba? Yung ba, mukha bang masasenda mo ng titi yung mga yun? Oh, see? You attract who you are. You attract who you are. Kapag taba ng utak ang pinamamarali mo, ang mga nakukuha mong mga tao, puro mga taba ng utak din ang habol sa'yo. Pagkalibugan ng pinamamarali mo, ang makukuha mong atensyon, mga atensyon ng mga malilibog na tao. Yun ang sagot ko ron. Next question. Sorry. Natatawa ako. Gil, hindi nila nakikita yung nakikita mo. You have to explain. Hindi, kasi nailipat ko na naman yung camera, naghanap akong tanong. Nakita ka namin, Gil, huli ka, sabi nila. Nahuli na naman ako. Ayan, sir, may nagtanong Then, dito. gusto ko ipakita yung mukha mo. Okay lang Hindi, naman. Gil. sir. Kung gusto mo sumikat, pwede ka naman shoutout dito eh. Wala ka na, dali. Hello Bagay, po. sikat ka naman eh. Kilala ka naman na dito eh. Ayun, sir, may nagsabi kanina, Carlo Endoso, nagbebenta ka daw po ba ng cup? Ba't daw hindi lagay sa Shopee? Hindi ako nagbebenta ng cup. Wala akong binibenta ng cup. Yung cup mo daw kasi. Oh, hindi sa akin to. Binigay lang sa akin to eh. Ngayon lang, kasi ngayon lang talaga binigay lang sa akin. As in, hindi ako yung gumawa nito, hindi rin ako nagpagawa nito. Binigay lang nila sa akin hindi ko alam, for whatever reason. Binigay lang talaga. As in, literal, binigay lang. Hindi ako nagbebenta ng cup. Wala akong binibenta ng cup. Ang binibenta ko, t-shirt, pero hindi rin naman sa akin napupunta yun. Hindi ako nagbebenta ng cup. Just so you know, hindi ako nagbebenta ng cup. Brother! Tanong naman po ito ni Stephen Shane. Boss, bakit naiiyak kapag may nagbibigay sa'yo? Eh kasi hindi naman ako importanteng tao eh. Hindi ko naranasan yun eh. Hindi ko naranasan yun nung kabataan ko. Yun, hindi. Kaya na-appreciate ko yung kapag kami nakakahalala. Yun ang sagot ko rin. Tangin na naman talaga. Huwag mo mga ganun tanong, Gil. Tangin na talaga. Wala naman akong pinipiling tanong, pero puta naman. Wala eh. Pagka mahirap ka kasi, hindi ka mahal ng mga tao eh. Pag wala kang kayang i-offer sa lipunan, hindi ka mahal ng tao. Mahal ka lang ng tao pagka meron ka na i-provide. Pero pag wala ka na i-provide, wala kang kayang ibigay. Wala kang kwenta. Yan isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko. Alam mo, isa sa mga natutunan ko. Sige lang, sige. Isa sa mga pinakamalaking natutunan ko sa buhay, yung dito, halika. Ako na. Para kunyari ako yung nagpa-picture sa inyo. Usog dito. Kasi andito yung ilaw eh. Dahil lang ha. Thank you, boss. Asan isa? Yun. 1, 2. Thank you. Salamat. Pare-parehas kayo uniform ha. Thank you. Ingat kayo ha. Salamat. Isa sa mga pinakamalalaking natutunan ko sa buhay, yung kailangan pala talaga merong kang importansya. Merong bagay na nasa iyo na importante para sa iba. Kasi pag merong nasa iyo na importante para sa iba, na ikaw lang talaga ang meron nun at wala nang iba, mahal ka ng lahat. Lahat ng may kailangan nun sa iyo, mahal ka nila. OFW ka, may pera ka, yung pera mo kailangan nila. Kaya mahal ka nila dahil sa pera mo. Magulang ka, maayos kang magulang. Ikaw lang ang kaya mag-provide ng pagmamahal na yun sa anak mo. Tingnan mo, mahal ka rin ng anak mo. Nakapagturo ka ng pagmamahal sa anak mo, mahal ka ng anak mo. Maayos na anak ka, mahal ka ng magulang mo. Maayos na kapwa-tao ka na meron kang maipagmamalaki sa sarili mo na pinaghirapan mo. Yung mga kapwa-tao mo na kailangan yung pinaghirapan mo, yun ang gateway papasok sa puso nila. Tapos mahal ka nila dahil dun. Pero pag wala kang kayang i-provide na kahit ano, walang magmamahal sa'yo. Pag walang unique sa'yo, pag walang kakaiba sa'yo, walang magmamahal sa'yo.
Pwede mo sabihing meron naman. Meron naman talaga. Pero hindi masyadong marami. Halos wala kang makakaalala sa'yo eh. And I was once just like that. Ganun ako dati. Yung walang kahit na anong maaalala sa akin. Pangit na bata. Bobo. Mahirap. Kaya pinilit ko magpakatalino. Kasi pag matalino ka, magkakapera ka eh. Pag matalino ka, makikilala ka. Pag matalino ka, ibibigay ng tao lahat ng gusto mo. Makuha lang nila yung kung ano man yung bagay na naiintindihan mo, na gusto nilang maintindihan. Pero nahihirapan sila. Yan ang dahilan kung bakit. Maraming libro, maraming oras ng pag-aaral, sharpening my axe every single day. Basta sigurado ko, nasa kalsada pa ako nun. Tanggap ko na. Laruan ako ng mundo. Tanggap ko yun. Sino ka? Laruan. Habang napapaglaruan ka, tuntua sila sa'yo. Sayang masaya sila. They're celebrating you. Lalo na kapag bago sila na maglalaro sa'yo. Kasi bago kang laruan nila. Yan ang tingin ko sa sarili ko. And it holds true up to today. As sad as it sounds, it holds true up to today. Laruan pa rin naman ako ng mundo eh. Hanggang ngayon. Ganun pa rin. Mas okay pa nga yung ano eh. Mas okay pa yung kalagayan ko bilang laruan eh. Brother! Good evening! Mas okay pa yung kalagayan ko bilang laruan. Kasi yung mga apostol noong unang panahon, paano orin sila? Kami naging paano orin ng mga anghel, ng mga tao at ng sanlibutan. Paano orin sila? Sila paano orin? Ako laruan. Ngayon, yung mga nakakaalala na, yung pakiramdam na, I am fulfilling the reason of me being alive. I am serving my purpose of me being human. Kasi yung mga tao na yun na natututo, sila mismo yung resulta ko. Tapos in return, I get small items. Ito. I get small items. Tapos yung small items na yun, ito, maligaya ako. Kasi when you are a person who has the capability to buy everything for yourself, pag ikaw yung tao na meron ka ng kapasidad bilhin lahat ng bagay para sa sarili mo, ang importante na sa'yo, hindi na yung mga bagay na nabili mo na. Nabili mo na yun eh. Meron ka na nun. Hindi na rin yung mga bagay na kaya mo pang bilhin sa sarili mo. Pero ang importante na sa'yo, yung mga bagay na hindi nabibili ng pera. And that includes yung pagmamahal ng kapwa-tao mo. Yung mismong pagmamahal nga lang ng magulang, napakahirap eh. Ang hirap. You have to fight for the love of your parents. Kasi minsan hindi ikaw yung paboritong anak. Buti ka pa, tinuring kang anak. Kahit hindi ikaw yung paborito. As for me, wala ako kasing ganun eh. Wala eh. Isipin mo yung konsepto ng mga taong hindi mo kilala, mahal ka.
Ngayon, nag-e-enjoy ako sa atensyon na nakuha ko. Pero hindi ako nagpapakalunod doon. Hindi ako nagpapakalunod. Kasi sinabi rin ni Pablo yun eh. Yung mga nagsisigamit ng sanlibutan, umaaktong hindi nagsisigamit. Eh wala naman akong choice, nandito ako sa sanlibutan. Diba? So gaya ng nararapat na hindi paggamit sa sanlibutan, hindi ako nagpapakalunod na dito. Minsan pala ako lunod na lunod ako dito. Konsepto ng pera, kasikatan. Kasi in case hindi nyo alam, meron akong pangalan sa ibang industriya ang alam. Alam nga nung mga iba yun eh. Hindi lang nagsasalita. Wala lang nagsasalita, tahimik lang ang mga tao. Tahimik lang. Pero eto, bagong buhay, napakatino. Hindi ko in-expect na tangina sulit pala. Sa iba, sombrero lang ito. Binigay sa akin. Sa iba, sombrero ito. Pero sa akin, this is a sign of strangers' love for a person that they admire. Yung pagmamahal ng mga taong hindi kilala sa isang tao na hinahangaan nila. At sino naman ako para hangaan ng kahit isa? Hindi naman ako importante. Pero hindi ko in-expect natin my wildest dreams na merong mga tao na hindi ko kilala na mag-e-effort para sa akin nang hindi biro. At hindi biro itong effort na to. Para mag-print ka ng sombrero, hindi biro ang effort ng pag-print ng sombrero. So I am always grateful. Lagi ako mapagpasalamat sa mga taong gumagawa ng kahit na ano para sa akin. Hindi na importante kung kailangan ko yan o hindi. Kasi at the end of the day, tao rin naman ako. Lagi kong kailangan ng pagmamahal ng iba. Na hindi ko nga lang nakuha galing sa mga sarili kong magulang. Ilang minuto na? Sige, kuha pa tayo ng mga tanong. Go. Shoutout mo muna. Shoutout daw sa Gov Bunit. Shoutout po sa Gov ng Yupango. Governor. Magandang gabi sa'yo, Governor. Maraming salamat sa pagtutok sa programa ko. Yun, tiyan mo, katulad yun. Hindi naman ako importanteng tao para isa sa mga general nakikinig sa akin. Abogado nakikinig sa akin. Doktor nakikinig sa akin. Guro nakikinig sa akin. Professor nakikinig sa akin. Dean ng isang malaking eskwelahan nakikinig sa akin. Mga influencers nakikinig sa akin. Sino naman ako? Para pakinggan ng kahit na sino. Ni ordinaryong taong bayan nga. I don't even find myself worthy. Basta ang alam ko, meron lang akong konting narinig ng teka. Konting nakita ng mata. Sa mga tama at sa mga pagkakamali ng mga tao. Sa mga bagay na nabasa ko at sa mga tama at sa pagkakamali ng mga nagawa ko sa buhay. Tapos yun. It turns out, yung palang konti na meron ako, nakakatulong sa marami. Nakakadugtong sa kakulangan ng maraming mga tao. Kasi maraming tanong yung nasasagot. Tingnan mo, katulad nun yung isa kanina. Mabigat yun Hindi biro yun. I have placed myself, kanina tumatakbo sa isip ko, paano kung ako yun? Na yung nanay ko sinasaktan. Yung kapatid ko hinahalay. Nang isa rin sa mga kapatid ko. Na-addict. Sakit pa to. Nilagay ko yung sarili ko ron Kaya tignan mo yung paraan ng pagsagot ko, light. Magaan. Kasi alam kong mabigat yung sitwasyon na yun Hindi magaan yun. Hindi magaan. Pinagagaan ko lang yung loob ng taong nakikinig. Para lumakas yung loob niya.
Kasi wala naman kasi talaga ibang resolution dun eh. It's a lose-lose situation. It's not a win-win situation. It's a lose-lose situation. Sa isang panic, hindi mo isumbong sa pulis. Mananatiling adik yung tao na yun. Mananatiling hinahalay yung kapatid niya at mananatiling sinasaktan ng nanay niya sa isang panig. Sa kabilang panig, isusumbong mo sa pulis, you will be faced with two dilemma. Dilemma of the heart and dilemma of the mind. Dilemma of the heart, magmamakaawa ang kapatid mo sa'yo na patawarin mo siya. Patatawarin mo. Babalik uli kayo sa parehas na problema. Pero hindi kasi biro, yung hindi mo patawarin yung kapatid mo at panatilihin mo siya sa loob ng kulungan, hindi biro yun. Dilemma of the mind. Pag pinatawad mo, babalikan kayo niyan. Pag hindi mo naman pinatawad, mawawalan ka ng kapatid. So it is a lose-lose situation. It's not a win-win situation. Sinagot ko lang ng parang light yung pagkakasagot ko. Pero totoo, it gets very dark inside my head pag ganun yung mga tanong. Kasi gusto mo ng diretso, yung mga ganong klase ng mga tao, yung kung hindi na magbabago, mas maigi pang kinakain ng lupa. Kesa nandito, lilisaw-lisaw, ng gugulo, na may merwisyo ng sarili niyang mga kadugo. Yung mga ganyang kaso, yung mga inilalapit sa akin minsang panahon. Yung mga ganyang kaso, yung mga inilalapit sa akin minsang panahon. At hindi ako magiliw sa mga ganong klase ng tao. Pero, I have retired. Nananahimik na ako. Ang gusto ko, gumawa ng mabuti sa kapwa-tao at kung maaari, makapagbago ng mga buhay ng mga ganong klase ng mga tao. And I really hope that person change. Ang pag-asa ko, baka sakali. May mga ganong klase ng tao na nakakapagbagong buhay na. Baka sakali. Dito sa project na ginagawa ko, inuna ko muna ang pera. Kasi catchy yung pera eh. Lahat ng tao gusto ng pera eh. Inuna ko muna ang pera. Pero kasabay nung paggawa ng pera, I am also hoping na yung mga sumasabay, unti-unti na rin nababago yung buhay. Type yes nga. Para dun sa mga taong umuusad na, kahit hindi pa nababago, umuusad na yung mga buhay nila na dating nasa madilim na lugar ka. Ngayon kahit pa paano medyo lumiluwanag na yung paligid mo. Type yes mo. Gusto ko lang marinig yung mga kwento ninyo. Anong kwento ninyo? Ako naman ngayon na magtatanong. Marami nag-yes sa TikTok. Go Punit, yes. Ian Lajun, yes, boss. Carlo Endoso, yes. Ronald Raga Timon, yes. Lapus, yes. Noan 127, yes. Nemra Clamorod, yes. Regina Palos, Mina Budetes, ang dami. Jo Marie Roca, Boss Chi, sumasabay ako. Simula nung nag-start na ako mag-apparel. Sira ng ulo ko, mukhang umuubra eh. I have this weird idea na hindi ang primary reason ng paglitaw ko sa social media ay pera. I have that weird idea. Kasi halos lahat ng influencer pera eh. Bakit ka nagbablog? Para kumita ng pera. Mm-hmm. At napatunayan ko naman sa mahabang panahon. Actually, pwede ko nga i-screenshot sa inyo yung YouTube ko. Ang YouTube ko kumita ng $190 something. Tapos ngayon, $51. So total, $250 yung kinita. Sa loob ng 2 taon halos. Kulang-kulang 2 taon. Ang Facebook naman, stars. At saka yung konting bariyang monetization galing dun sa kulay-pula. Sa loob ng 2 taon.
mukhang yung weirdong idea ko, mukhang gumagana. Mukhang yung weirdong idea ko, mukhang gumagana. Kasi ang nasa isip ko rito, happy nung nagsisimula. Kasi ang plano ko, 40 years old pa ako magre-retire sa lahat ng kagaguhan ko. Napaaga ng bahagya. Tapos may mga bata na nag-edit ng video. Sabi ko, sige, pwedeng hobby na rin to. Tapos yung hobby, trip-trip. Na hindi ako interesado sa pera sa social media. Yung trip-trip, unti-unti, naging charity. Makatulong sa kapwa. Tapos unti-unti, naging endeavor na. Tapos ngayon, ang dami na ngayon sumasabay. Di ko rin in-expect. Imagine, kagagawa pa lang naman ng Project 1M na page. Ay, pwede ba doon? Sige po. Tapos ngayon, biglang 100,000 na yun nakapal. Gagawa pa lang nung Project 1M na page. Gano'n ngayong karaming tao yung interesado na sumabay doon. Kaya paaya ko, tingin, tara, sabay-sabay tayo, gawa tayo isang video. Kasi alam mo, dami kasing influencer eh. Alam mo, yun nga, itong trip-trip na to, nakita ko yung pangangailangan ng mga tao sa mga totoong nagsasalita. Kasi may market eh. Market. Ang ginagawa naman ngayon ng mga ibang influencer na si Raulo, pinagkakakitaan nila yung mga mahihirap, sinasabi payayamanin. Tangin na sa isip ko, tangin itong mga tao na to, hindi na kailangan kayo maghanap buhay ng maayos. Kailangan mang iskam pa kayo ng kapwa-tao, pasasabihin nyo, payayamanin nyo sila. Tapos payayamanin, ibibigay yung pera sa'yo. Payayamanin mo pala sila, ba't kailangan ibigay pera sa'yo? Eh, lumalabas nun, ikaw lang yung lumaman. Tapos hindi mo naman sigurado kung yung sistema mo gagana ba sa kanila. Sa akin, hindi na. Bigay ko na lang ng libre. Wala naman kasing wala akong nakikitang purpose sa magparami ng pera. Ngayong matanda na ako, wala akong nakikitang purpose para sa magparami ng pera. Ano, dahilan ba't magpaparami ng pera? Ano, iyayabang ko, parang kasi tutulad ng Josh Mojica, bibili ko ng sports car, bibili ko ng ganito, bibili ko ng ganyan, tapos iyayabang ko sa social media, tapos sasabihin ko, nang-i-inspire ako. Diba? Hindi ko magets yung purpose nun eh. Anong purpose nun? Para manghook ka ng mas marami pang pera? Gano'n ba karami talagang pera hinahabol mo? Hindi magkaintindihan dyan sa putang inang point of abundance na yan eh. Narinig ko na yung point of abundance kung kailanman. Pero nauna ako nakarating dyan bago ko narinig yung konsepto ng point of abundance. Nauna ako nakarating na, itong kinikita ko na to, okay na ako rito, gamamatay ako, ayos na ako rito. Hindi ko kailangan ng sobra-sobra pa rito. Hindi naman ako hipokrito. Okay lang kung madagdagan. Okay kung madagdagan. Pero hindi na para maghabol pa ako na maghabol. Tapos maraming pera. Gaano ba talaga karaming pera kailangan mo? Hindi na magkaintindihan eh. Hindi na magkaintindihan. Magkano ba talaga yung putang inang hinahabol mo? Kada buwan, kada quarter, kada taon. Magkano ba? Hindi magkaintindihan kung magkano hinahabol ng mga tao eh. Tignan mo, mga OFW. Mayat-maya, OFW, mayat-maya. Hindi nang-i-scam ng kung sino man, kundi man kamag-anak nila, networking ang nang-i-scam sa kanila. Payayamanin daw. Eh syempre, sila naman, dahop na dahop, ayaw na nila sa hanap buhay nila, wala lang silang magawa kasi nakakontrata, o kumikita kasi sila ng malaki, wala silang magawa eh. Hindi na nila gusto yung sistema na yun. Diba? Ngayon, kakapit ngayon din sa mga putang inang mga networker, akala nila yun yung magsasalba sa kanila, yun pala yung lalong maglulubog sa kanila, kukunin lang yung pera nila, tapos bahala ka na sa buhay mo, malunod ka dyan. Bumalik ka ngayon sa abroad kung kaya mo pa. Pero kung di mo na kaya, bahala ka, magdildil ka na kasi nasa amin na pera mo. Ganyan yun yung mga networker. Wala silang pakialam sa kapwa-tao nila kung malunod sila. Ganon din yung mga nagbebenta ng course, bumili ka ng course ko, wala akong pakialam kung gagana sa'yo o hindi, basta putang ina mo, akin na yung pera mo. Ganon eh. Hindi, sa akin, takina. Niloloko na rin lang naman kayo ng lahat ng tao eh. O, liga, bibigay ko sa'yo libre. Para alam mo naman kahit paano, may hindi panloloko. Hindi man gumana sa'yo, at least wala kang ginastos. Diba? Hindi gumana sa'yo, nanood ka lang, konting oras lang inabawas sa'yo. Pero, wala kang ginastos sa akin. Siguro, halagang 140 pesos na sinigang, gano'n, kung pumunta ka man dito. Pero nakain mo yung pera. Nakain mo. Hindi yan napunta sa bulsa ko na parang course yung binenta ko sa'yo, tapos pure profit lang talaga yung akin, tapos halos wala akong inilabas na pera. Pero overall, I am really hoping dun sa konsepto na umusad yung
buhay mo, Pilipinas. Hindi na para sa akin, okay na ako, sad na ako. Sapat na ako para sa sarili ko eh. Pero I'm hoping and praying na sana ikaw yung umusad. Kung hindi ka man maging milyonaryo, at least maging sapat yung kinikita mong tuloy-tuloy. Para kung sakali mang magkasakit ang pamilya mo, kaya mong ipagamot. Kung madisgrasya ka man, kaya mo ilabas yung sarili mo sa ospital. Kung makulong ka man, kaya mong ilabas ang sarili mo sa kulungan. Kaya mong kumuha ng justice para sa sarili mo. So you can fend for yourself. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas. Mahal na mahal kita. Kaya may uwi ako yan, right?